Inaresto ng PNP-CIDG ang lalaking nagpapakilalang undersecretary at nagbebenta ng pwesto sa gobyerno. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Lisiges ng PTV Manila. Ikaw ay may karapatan magkaroon ng sariling abogado kung kayo walang kakayahan. Ibigkakalog siya ng gobyerno. Kayo may karapatan magpasuri sa iyong tipuang doktor kung kayo walang bibigyan ng gobyerno. Nakabarong pa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang hotel sa Pasay City. Inaresto ang suspect na kinilalang si Simeon Sander de la Cruz dahil sa kanyang standing warrant of arrest sa kasong estafa. Ayon kay CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, dating empleyado ng First Family ang suspect. Nang mawala na ang relasyon sa First Family, pumasok ito sa mga iligal na gawain tulad ng pakikipagtransaksyon sa ilang pribadong individual at nangungumisyon ng nasa 3 to 5%. Modus daw ni De La Cruz na magpakilalang undersecretary at saka mag-aalok ng malalaking porsyento sa pamahalaan. Bukod sa mga litratong ipinakikita kasamang First Family, napapaniwalaan niya ang kanyang mga target na biktimahin dahil totoong nagtrabaho siya noon sa unang pamilya. Pero lately, nagpapakilala ng USEC, tapos naglalako ng mga sinasabing mga kontrata sa gobyerno at humihingi ng 3 to 5% of the contract price na commission, kickbacks. So may mga tao na siyang nabiktima in beforehand at yun ang mga nag-file ng complaint laban sa kanya. Sabi pa ni Torre, daan-daang milyong piso na ang nakamkam ni De La Cruz sa panloloko dahil malalaking proyekto ang pinapasok nito tulad ng mga infrastructures, kalsada, supplies at iba pa. Well, nakita nyo naman ang inaresto namin kagabi, nakabarong pang kagalang-galang, nakapinya barong pa sa isang 5-star hotel. So, ganun nga, may mga bagay na ginagawa nga na misrepresentation na definitely hindi ito tolerate ng kanyang mga principles, which is ang ginagamit niya, yung First Family. Nag-ugat ang operasyon ng CIDG matapos na ring makipag-ugnayan sa kanila ang Office of the President dahil sa dami ng mga reklamong natatanggap nila kaugnay sa panlolokong ginagawa nito. Well, kontrata, supplies, mga ganon. So, yan ang gustong iparating lang natin sa publiko na baka may mga umiikot pa dyan na mga naglalako ng mga ganyang mga kontrata, supposedly connection sa gobyerno. Huwag na ho kayo magpapaniwala at malaki ang probability talaga at 100% hindi yan ito-tolerate ng gobyerno. Hinikayat ni Torre ang iba pang biktima na lumapit sa kanilang tanggapan. May babala din si Torre sa mga may balak pang gumawa ng kalokohan at sa mga patuloy na gumagawa ng masama. Tumigil na sila at sooner or later magkakaabutan din kami. Samantala, sinubukan naming kunan ng panig si De La Cruz pero tumanggi na itong magsalita. Pansamantala na ring nakalaya ang suspect matapos maglagak ng piyansa na aabot sa 90,000 pesos. Mula sa PTV Manila, Ryan Lisiges para sa Balitang Pambansa.